Hi guys! So, sa Friday today guys. So, napagdesisyon na namin ng asawa ko na magbakasyon somewhere in Batangas kasi nga long weekend. So, pupunta kami ng Camp Aplaya. So, this vacations guys is parang biglaan lang siya. So, sabi namin, oh, long weekend. Tapos, Friday. So, tara, let's go somewhere. And then, nag-search siya. So, wala pang mga 30 minutes, may na-search na siya. So, ito nga yung na-search niya on the spot, Camp Aplaya. Tinawagan namin. Tapos, pagkatawag namin, sabi may vacant pa daw na room na magiging comfortable si Jowa kasi syempre kailangan aircon kasi para pag hindi mainit. So ayan, pupunta kami dyan guys. Yan ang dinaanan namin. Actually, yung dinaanan na nakikita nyo, yan yung daan na medyo may pagka mahirap kasi makitid yung daan. Pero okay lang naman din. So, accessible naman siya guys ng four wheels. Wala namang magiging problema. Makakadaan naman. Yun nga lang guys, kailangan mo maging vigilant or maging mausisa kasi medyo makitid nga yung daan. So, ang biyahe dito guys is mahigit 3 hours yung inyong magiging biyahe dito guys. So, ito na yung pinakamabilis. Sabi nila kasi walang traffic. So, yun nga guys. Pagdating namin doon sa kampo, dito agad kami dumiretso sa may tabing dagat at ganyang kaganda yung maabutan nyo guys. Ang ganda ng tubig dyan. So, ayan, may konting alon. Ayan yung name niya, Camp Aplaya. Ayan, isi-search nyo sa Google Maps guys, o kaya sa Waze. Ayan, makikita nyo naman, tapos dadalhin kayo dyan. Along the highway na rin siya guys, kaya hindi kayo mahihirapang tuntunin siya kung nasaan siya. So, ayan, maganda na yung daan after dun sa pag nakalabas na kayo dun sa may bundok. Actually, ang ganda ng view dun sa may bundok guys, papunta dito sa Camp Aplaya. So, ayan, may mga contact number sila dyan. Pwede nyo kontakin yan. Yung may-ari po mismo yung makokontak ninyo at mabait po siya. So, hindi rin ganun ka-expensive yung kanilang amenities like yung kanilang cottage. At ang pinakagusto ko dito guys sa Camp Aplaya is ayan. Super safe yung mga bata kung may mga bata po kayong kasama kasi gated po yung kanilang cottage. Pero meron din naman po silang cottage doon na katabing dagat na wala, gated rin po. So sa gabi, safe din po yung mga bata, hindi makakalabas. Tapos dito po, meron silang lutuan. Kung meron po kayong mga lulutuing pagkain, meron silang kalan dito. May additional charges lang po, pero hindi po sila nanghihingi kung magkano yung i-charge nila. So, kayo na po ang bahala kung magkano po ang iabot nyo. Additional charge, dun po sa gagamitin nyo, syempre yung gas, yung tubig, electric, ganyan. So, magkano, maliit lang naman po yung inyong i-add. So, ayan, di ba? Nakakapaglaro po yung mga bata habang di nagsiswimming kasi sobrang init. Tsaka masyado pong malakas yung alon ng tubig. Kaya, ayan, dyan muna yung mga bata. So, ito yung isa sa nagustuhan ko, guys, kung bakit na nag-enjoy ako dito sa vacation na to. So, ayan yung sasakyan namin, nasa tabi ng cottage namin, tas malaki yung space na makakapaglaro yung mga bata talaga. So, na-enjoy talaga ng husto ng mga bata, guys, yung bakasyon namin na to. So, dito sa bakasyon na to, parang ito yung bakasyon na hindi ako masyadong na-stress kasi nga, hindi mo kailangan tingnan ng tingnan yung mga bata na kailangan 24/7 kang nakatingin sa kanila kasi nga, safe sila kahit lumabas sila ng cottage. Tas ito yung cottage namin guys. So maliit lang siya yung kubo. Ayan, may konting sala-sala dyan, upuan, ganyan. Tas may ref. So ayan, pinuno na namin yung ref para sa mga kailangan namin for 3 days. Kasi guys, 3 days kami dyan. Friday morning hanggang Sunday morning. So ito yung pwede yung tulugan. Meron po siyang room. Nakakasya po dyan ay 3 tao. 2 sa baba kasi ano po siya, bunk bed ba tawag doon? Bunk bed. Tas may aircon na din po siya. Actually, komportable matulog kasi malamig. So, ayan, mga pagdating, mga nakahiga, ayan, hindi kasi sila makaligo sa dagat dahil nga sobrang lakas ng alon, guys. So, hinihintay namin yung medyo humupa ng konti yung tubig. Sabi ng may-ari, mamayang gabi daw, medyo huhupa na daw yan. So, ayan, yan yung pinaka-air condition room nila. So, syempre, ang matutulog dyan, guys, si Jowa. Tapos, punta naman po tayo doon sa may tabi ng beach mismo. So, ayan guys, gated rin po yung tabi ng beach nila. Ayan yung mga open cottage po. Ayan, isa, dalawa. Tapos meron yung isa doon, yung kulay pink na yan guys. Yan po yung pinakamalaki nilang cottage, pero wala po yung aircon. Pero kahit wala pong aircon yan, pagdating sa gabi, Diyos ko po, manginginig ka sa lamig dahil napakalamig dyan sa tabing dagat na yan. Okay, kasya dyan guys. Siguro kahit mga 20 persons yung doon sa kulay pink na sinasabi kong malaking cottage. Tas ayan.
Actually, ito na yung nakita kong resort, guys, na hindi talaga masyadong mahigpit yung may-ari. Napakaluwag niya at di po siya nagcha-charge ng malaki sa mga cottages na pinapagamit po niya. Ayan. Tapos dito sa ano na to, ayan yung malaking cottage, guys, malaking table. Doon sa may bandang unahan, sa may kortina, pwedeng matulog, mahigaan, ayan. So, kasya po dyan kahit mga 20 persons siguro. Nakaupo lang, syempre. Hindi naman kayo matutulog dyan. Pag natulog po kayo, pwede kayong maglagay ng tent dyan sa may paligid ng mga cottages. Or dito po sa may tabing dagat, ayan. Minsan po may nagka-camping dyan. Dyan lang sila naglalagay ng kanilang mga cottage. Ayan. So, para habang matutulog ka, simoy ng hangin, napakalamig po dyan sa ano na yan. Tapos ayan nga yung may-ari, pagdating namin kanina, nakita namin nag-aayos na siya ng kahoy para sa bonfire mamayang gabi. Tapos ayan ang dahilan, guys, kung bakit hindi kami naliligo ngayong time na to, dahil nga po ay napakalakas ng alon. At ayan yung parang pinakasikat sa kanila dito, yung ringstone na tinatawag nila, guys. Wow, ganda ng tubig. O, di ba? Ayan. So, yan, hindi masyadong marami yung naliligo nga, guys, kasi ang lakas ng alon. So, itong mga taon to na naliligo, siguro magagaling silang malumangoy, char. Tapos, ayan nga, guys, may mga area dyan na malaking area na pwede nyo paglagyan ng tent kung gusto nyo pong mag-tent. Syempre, para hindi masakit sa likod, dalagyan nyo po ng karton. Tapos, ayan, sige, naglalaro pa din sila. Tapos, yung mga bata na yan, guys, actually, yan ay mga bata nung dati pong, ay yung mga nakatira po dyan, or mga caretaker ng may-ari. Tapos ito na, guys, ang aming first night. So inikot namin, tingnan namin kung anong meron sa gabi. Tapos tinawag kami nung mga caretaker kasi ang sabi po ay magbo-bonfire na daw. So syempre excited kaming lahat. Manonood kami ng bonfire. Ayan po yung mga caretaker. Kasama po yan ng may-ari para sa mga gawain siya na tumutulong sa may-ari. Actually, ang babait nila, guys. Very accommodating silang lahat. Lahat sila nakikipagkwentuhan sa amin, lahat sila nakikipag-usap sa amin. So, ayan nga po at binubuksan na nga po ni Kuya ang aming bonfire. Nakakatuwa nga dito, guys, kasi pati mga pagkain nila ino-offer nila sa amin. Kuha daw kami kasi daw wala na daw ganun sa Maynila. Oo. So, sobrang bait nung may-ari, pati po yung asawa ng may-ari nandyan. Siya nga minsan sa amin, nagluluto, nagsasaing, ganyan. Sobrang accommodating po nila sa mga guest nila. So, ayan, buksan na po yung ating bonfire at unti-unti nang lumalaki ang apoy. At ayan nga yung mga bata naglalaro habang paikot-ikot dyan sa ating bonfire. Yan, tuwan-tuwa yung mga katauhan dyan, di ba? Mga katauhan. Habang nanonood kami ng bonfire, ayan, aking mga kasama, mga kapatid, anak ko, tapos yung mga jowawers nila, ayan, mag-jowawers yung mga yan, yung panganay ko yan. Tapos ito, ayan, tapos yung mga ibang tao po na nandyan is yung mga caretaker na po ng aming camp na pinuntahan, which is ang Camp Playa. Tapos ayan, ang bonfire, bumagsak na po yung bonfire dyan kasi masyado nang malaki yung apoy. So, ayan. So, ayan yung first night namin, guys, na ginawa namin. And then, the next day, ayan, siyempre, paggising namin, konting paaraw bago po kami maligo sa dagat kasi kagigising lang, so, breakfast. Ang sarap ng araw dyan, kahit maaraw ay malamig ang hangin. So, medyo talagang magandang bakasyonan, guys, kasi yung mga bata, tapos dito, guys, wala masyadong signal, hirap ang signal. So yung mga bata, na-enjoy nila yung paglalaro sa labas. Tapos safe, kaya pwede mo silang pabayaan na maglaro lang dyan sa labas. O, di ba? Ang sarap ng laro ng mga Junakis ko, nakaupo pa sa sahig. Tapos eto na, guys, yung second night namin. So, ayan. So, dahil nga, nung unang night namin, yung asawa ko natutulog sa kwarto, ako nasa sasakyan. Kasi marami kami, guys. Parang 8 kami or 9 kami. Yung iba nasa ibang cottage. Pinagamit ni Kuya yung ibang cottage. Kami nandyan sa tent. Kasi mas masarap nang matulog sa tent kaysa sa sasakyan. Kasi tingnan nyo naman, ang luwag ng tent ko, diba? Kasama ko yung 2 chikiting na yan sa pagtulog dyan. And then, eto na, Sunday night na, guys. Pauwi na kami ng Manila, paluwas na kami ng Antipolo. So, ito po yung dinaanan namin din. Papuntang Camp Playa. So, ngayon, pauwi na po kami. Diyan din ulit kami dumaan. So, madadaanan din po natin yung makitid na daan doon na dinaanan din natin papunta dito.
So, ayan. So, dito sa daan na to guys, maraming dumadaan dito. May mga bus, may mga riders. Dito sila dumadaan. Yung iba may mga, wala namang malalaking trucks, ganyan. Pero mga private vehicles, ganyan. Ayan o, may mga riders po na dumadaan. Marami tong ano guys, parang pasigsag yung style niya. Kaya, pag dito po kayo dumaan papunta ng Camp Playa, is be cautious na lang po sa mga kasama nyo sa daan kasi ano po siya, marami siyang kurbada. So, bawal po dito yung mga kaskasero at kaskasera kasi ano siya, prone po siya sa accident. O, di ba? Pero napakaganda ng daan dyan, guys. Ayan. Ang ganda ng tanawin, probinsyang-probinsya yung feels, and then, yun lang, meron lang po kasi siyang part talaga na medyo makipot yung daan tapos medyo matarik. So, yun lang yung iingatan nyo yung part na yun, guys. And then, yung mga kurbada kasi nga po, medyo pa-curve siya ng pa-curve, parang ang tawag nito, snake, bituka ng manok, parang ganun, yung tawag nila. Parang bituka ng manok, so yan. Tapos along the way guys, may mga nagtitinda rin dyan ng mga kung ano-anong snacks, may mga merienda. Pwede kayo mag-stop over para mag-merienda, kumain, or whatsoever pag nagutom po kayo. Ayan. Sige, panoorin nyo po hanggang dulo. Thank you so much guys sa pag-watch ng aking video. At kung gusto nyo po na bakasyon din, I suggest po dito sa bakasyon sa Camp Playa kasi maganda po yung kanilang amenities, maganda yung kanilang trato sa mga guests, and very approachable po yung mga personnel nila. And then the same time, ang pinakagusto ko po sa lahat ay yung safety po ng place nila kasi gated. So, pag mga kasama po tayong mga bata, mas maganda po doon kasi safe and hindi po tayo magwo-worry na makakalabas sa kalsada yung ating mga chikiting. So, thank you for watching guys!